Sinasabi nila matahimik na kami dahil talo na raw. Kagaya ng sinasabi nila na nag-usap na at pumayag na rin. Mayroong ako na mag-open siguro. Mayroong sinasabi sa akin, ako raw ay nabayar na. Yung ibang tao, sabi raw, 2 milyon ang binayad sa akin. Kaya hindi na ako nagtatayo ng, hindi na ako kumikilos ng patayo ng barikada. Ayun. Dahil kayo na rin nandito, siguro kung nabayaran man ako, hindi na kayo maghirap sana. Sa 2 milyon na yan, siguro pardon na lahat tayo dito mga pamilya. Hindi lang kayong mga pamilya ko, buong mga nasasakupan sa mga membro ko, mga komunidad natin, siguro tama na yun, baka sapat na yun sa ating pangangailangan. Dahil wala, ginawaan tayo ng kwento. Kaya ngayon, kung maniniwala pa kayo na makipag-agreement sila ng dubli-dubling pakiusap sa atin kung papayag pa ba kayo o hindi. Basta sa akin, tinutudukan ko na wala nang mina dito sa Sitio Linaw, sa barangay Itulan. Hindi na kami papayag. Hindi na tayo papayag. Hindi na tayo papayag. Turudukan na namin. Kahit ano pang pakiusap. Kasi yung pinaglalaban namin po, hindi lang para sa amin, para sa baba, sa lahat ng Bukwin, pati sa Mambalot, lahat po. Ang pinaglalaban po namin. Kaya minsan ako umiiyak na lang doon sa pagsira nila ng barikada. Yung kuya ko, kamuntik sana bagsakan ng bako dyan sa ulo niya. Pero, yun lang isa kasabi ko, hindi na yung tao kalaban namin, yung bako na talaga kalaban namin. Opo, sa totoo lang yan. Ako nga nakaiyak. Sobrang Mayroon na malaman kung anong gawa nila sa amin. Ang masakit kasi dito, ang sinasabi ng ating attorney ng NCIP, walang labas yung company. Hindi kasama. Bycam lang katutubo versus katutubo lang ang nagsira. Tanong, mayroon ba kayang maniniwala sa sinasabi ni Attorney Jansen? Ang bako ang nagkaykay sa amin? Kung ang bako yung mga komunidad na katutubo o kapwa katutubo na taga-bycam ay sila ay bako, maaari siguro katutubo ang marap na ng dahas sa amin. Pero hindi. Maliwanag maliwanag sa mata ng tao, doon sa video, kampanya talaga ang nagsira. Kaya violation ang ginagawa ng kampanya, illegal po ang kampanya, hindi po sapat sa sabi nila. Ito may mga papel na sila. Walang mayor's permit. Samantalang walang mayor permit. Kaya ang pagpasok ng equipment diyan hindi po legal. Illegal po. Kaya Tuloy-tuloy sila ngayon, tuloy-tuloy. Ngayon po, tuloy-tuloy po. Kaya yun din talaga ng isang problema namin. Kung bakit hindi nakikita ng mga osigado, mga otoridad sa mga kanyang gawain. At isa pa yung sabi ni Julhadi Titin na hindi daw namin masulo yung ancestral domain. Sila daw may karapatan. Pero kami po yung naninirahan dito sa bundok po. Ibig sabihin yun, kami po yung may karapatan dito, hindi po sila. At saka yung bycam po yan, binulang po yan ng mining. Kaya wala po silang karapatan na dapat kami paalis dito o kung ano man yung namin gusto namin dito ay pagbabawalan nila. Wala po silang karapatan kasi kami po, kaming naninirahan dito, kaming mga katutubo. Kayo epektado. Opo, kami pong epektado. At saka wala pa naman na mining po noon. Mga katutubo, dito na po naninirahan. At saka yung bycam na yan, wala po yan. Wala pang bycam noon yan, yung wala pang mining. Pero yung nagkaroon na po ng mining, mayroon na pong bycam. At pares, yung katutubo versus katutubo, pinag-away-away na po ng mining po. Yan po, pinangungunahan po yan ni NCIP Jansen po. Dahil dapat sana siya yung mamagitan sa amin mga katutubo, pero siya po yung parang siya yung nag-guide ng mining. Anong minahan yan? Anong minahan? Kalmiya po. Kalmiya. Dahil sila po yung gustong mag-operate po dito eh. Dahil siya rin po nagbasa ng batas na kaya ito yung barikada na ito gigibain. Baka siya pang nagutos. Kaya yun nga. Siya lang nakapunta dyan mataas. Wala din siyang nabasa na ito yung gigibain. Pagtapos ng giba, magpasok agad yung bako, wala na po siyang nabanggit doon.
Mga haras. Opo, haras na po. Abuse. At saka yung kubo po na may tao pa, ginigiba po nila para lang matuloy yung kanilang operasyon. Nagbalik na kayo sa bundok kasi hindi malapit ang pinaparalan. Kaya nasaan na po yung karapatan namin ng mga katutubo? Kung gaganituhin lang po kami, paano na po yung iba ng katutubo na wala pong lakas, wala pong alam, wala pong tibay na loob na para lumaban? Dahil po ang batas ay ganyan. Sana po ay mapakinggan po kami ng mga yung mga senado na nagmamalasakit na sana wag manaig yung kasamaan dito sa Palawan, dito po sa Brooks Point. Sana po ay pakinggan po kung anong hinihiling ng mga katutubo para po sa karapatan ng mamamayan, para po sa lahat, para po sa Brooks Point ng Palawan po. Kinurin sila may pinag-aralan para sa hindi nga. Parang napakapakan lang yung mga Palawan dito. Kubay.